No, I'm sure nabasa nyo na yung mga ulat na nagre-react po yung ilang kasamahan nyo sa mababang kapulungan at kine-question po ng ilang kongresista yung pagsasampangan nyo ng kaso laban doon sa mga binanggit po natin kanina. Sabi nilang gano'n, bakit ngayon lang yung timing? Kina-question nila. Bakit nung mahabang mga budget deliberations na nangyari mula committee level pa lang hanggang umabot sa plenaryo? Ito ang nagsabi nito ay si House Assistant Majority Leader Amparo Zamora. Yung unang punto naman yon at pangalawang punto is yung venue. Bakit hindi nyo sa Korte Suprema dinala? Bakit sa Office of the Ombudsman naghain ng kaso? Yun yung dalawang punto. Yung pangalawang punto si Rog Gutierrez ng One Rider Party List po ang nagsabi ng punto na yon. Pagkakataon po para masagot nyo yun, Kong Bebot. Iba po yung sa Korte Suprema, ma'am. In fact, meron na naghain doon ng petition to declare the 2025 budget unconstitutional. Ito po ang petitioners doon. Isa si Attorney Vic Rodriguez at isa naman ay si Congressman Sid Ungab ng Davao City. Ngayon, kaakibat doon sa petition sa Supreme Court, since meron ng krimen na nangyari dito sa House of Representatives, kaya po kami pumunta sa Ombudsman dahil yan po ang tamang ahensya kung saan namin dapat ihain yung demanda. Oh, okay. Ako naman, gusto kong malaman po, Kong Bebot, bakit po ang sinasabi ngayon ng mga ibang kongresista ay bakit puro mga kongresista lang po ang kasama po doon sa inyong reklamo? Bakit hindi po, wala po kayo sinamang mga senador? Gayon, sama po yun, di ba, BICAM doon, from the House of Congress, tsaka sa Senado, bago po inakyat po yan sa Presidente para pirmahan. Bakit, why are you zeroing in lang on the congressmen? Why not include senators? Ganito kasi yan, ma'am. Dahil yung crime po nangyari sa House of Representatives. Kaya doon lang po namin zero in kung sino yung mga liable doon. So sa tingin nyo po, walang pananagutan po ang mga senador? Hindi naman kasama yung senador dito, ma'am. Dahil yung report nang galing sa House of Representatives, bago dinala doon sa Malacanang signature of the President. Okay. Yun naman pong timing. Kung yung kanina nga tinanong ko na kanina na tinatanong po yung timing, parang hindi naman daw kayo naulinigan na na meron kayong mga you did not raise any points during the budget deliberations. Paano, ma'am? Tinago na nga nila lahat alam ko naman yung kalakaran dyan. Naging speaker din ako. Pag mayroong gustong palusutin yung speaker, talagang walang mangyayari. Kahit anong debate gawin mo dyan. So kasi nga din, yung bicameral conference committee na po nangyari itong mga blank items po. At doon pa lang, ma'am. Meron ng blanco. Napakalaking halagang 241 billion, Yun po yung 12 counts dahil 12 counts dahil 12 items po yung blanco? 12 items yung blanco at yun ang kanilang pinunuan. So, Kong Bebot, I was going to ask, kayo po, dati po kayong Speaker of the House, paano ho ba, ikwento nyo po kung paano po nagkakaroon nga ng ganitong na nagiging blanco, ano ba yung dapat na tamang pamaraan at ano po yung suspicion ninyo nangyari kaya po kayo nagsampa ng kaso? Normally, ma'am, kasi mag-uumpisa yan sa tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program na galing ng Office of the President. Binibigay po yan sa House of Representatives kung saan doon po gagawin yung dapat yung GAB, General Appropriations Bill. Ngayon po, doon, yung bill na yon pupunta rin yun sa Senado para usisain ng mga senador kung yung mga budget pa doon ay makatarungan at kinakailangan para sa ating bansa. Ngayon po, may siyempre hindi naman lahat yan mag-agree. Kaya gumawa ng bicameral committee. Upang sa ganun ay yung mga disagreements po
ay pwedeng pagkasunduin doon. At yun na yung maging BICAM report kung saan babalik ulit sa House of Representatives yun at tatalakayin doon sa plenaryo. Oo. So doon po, either aprubahan o hindi ng plenaryo. Ngayon, kung ano man yung maaprubahan ng plenaryo, mapubutuhan po doon. Yan po ay magiging enrolled bill. Tapos magkakaroon na ng printing ng final version bago po yan papadala sa Malacanang for signature of the President. Okay. Kasi I was going to Ngayon po dito ang nangyari, yung BICAM report, may mga blanco na hindi naman dapat nangyari. May mga blanco. Oo. Pero kung Bebot... Yung sinubmit sa plenary, may mga blanco din. In fact, inamin na yan ni Congresswoman Kimbo na may mga blanco. Ngayon, kung ang inaprubahan ng plenaryo may mga blanco, bakit pagdating sa enrolled bill, meron ng laban? Hindi po pwede yan. Ngayon, gusto nilang isisi doon sa mga technical working group na sila daw ang authorized na mag-fill up ng blanks. Mali po yun, ma'am. Dahil po, yung pwede lang gawin ng technical working group, correction lang ng grammar, yung mga typographical error, yun lang po pwedeng gawin. Hindi po pwede yung 0. Yeah. Gawin nilang 1. Gawin nilang 2 o 3. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.